Welcome sa Tinagalog Novela. Dito, matutunghayan mo ang mga kwentong puno ng misteryo, kilig, at matinding eksena. Mga istoryang hango sa imahinasyon, para sa inyong aliw at kasiyahan. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. I-click ang bell para di ka mahuli sa mga bagong kabanata. Aking Vampire System. Kabanata 116, mula sa 4 na malalakas. Ang paglalakbay patungong Red Zone ay mas matagal kaysa sa Green Zone sa kanilang mapa. Ito ay matatagpuan ng medyo malayo mula sa shelter, ngunit ang sakop ng lugar ay medyo malaki rin. Aabutin ito ng 2 oras papunta at 2 oras pabalik. Kung isasama ang pahinga, ibig sabihin ay may humigit kumulang 6 na oras sila para makakuha ng mga kristal. Pagkatapos ng lahat, hindi walang hanggan ang kanilang kakayahan. Sa kalaunan, mauubos ang MC cells sa kanilang katawan at kailangan nila ng panahon para makabawi. Pag-alis sa umaga, lumitaw na hindi lang sila ang papunta sa Red Zone. May kabuuang 4 pang grupo. Yan ang ating kompetisyon, sabi ni Erin, nakatingin sa isa sa mga grupong nauuna. Alin? Tanong ni Leila. Nakikita mo ba ang batang nasa unahan na may pulang buhok? Katangian iyon ng Red Shield family. Lahat ng originals na natutunan ng kanilang magic ay nagkakaroon ng kakayahan sa apoy. Ang ibig mong sabihin, isa siya sa 4 na malalakas. Hindi ko akalaing may ganoong tao sa ating paaralan, sagot ni Leila. Bagaman hindi siya espesyal sa pamilya, isa pa rin siya sa 4 na malalakas at napatunayan ng score kahapon. Ang kakayahan sa apoy, ha? Si Vorden ay tumingin sa pulang buhok na estudyante habang iniisip ng ideya. Ngunit ang nakatawag ng atensyon kay Queen ay hindi ang gumagamit ng apoy. Sa halip, si Logan ang kabilang sa isa sa mga grupong patungo sa Red Zone. Habang naglalakad ang iba pang miyembro ng grupo ni Logan sa buhangin, si Logan ay nakaupo sa isang kakaibang gamit. Parang isang lumilipat na upuan. Isang personal na aparato na siya mismo ang gumawa. Ang mga binti nito ay gumagalaw parang aso, habang ang itaas na bahagi ay normal na upuan. Nakaupo siya rito na nakapikit at mahimbing na natutulog. Di ko alam kung ano ang tunay niyang kakayahan. Naisip ni Queen. Dapat ay kahanga-hanga ito para makuha ang pangalawang pinakamataas na score. Sa buong panahon na magkasama sila, hindi pa rin niya ito nahuhulaan. At sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Queen na bastos na itanong. Maraming high level ang nagtatago ng kanilang kakayahan. Kung mag-aaway ang dalawa na alam na ang kakayahan ng isa, malaking advantage iyon. Habang ang iba pang grupo ay patuloy na naglalakad, nagpasya ang grupo ni na Erin na bahagyang lumihis papunta sa kaliwa. Hindi ako makapaniwala na nasasayang lang ang oras, iiwan namin ang dalawa dito. Sigaw ni Erin. Hindi mo kailangang bantayan kami, sagot ni Queen. Kung ang pakialam mo lang ay mauna sa iba kaysa protektahan kami, sige, umalis ka na. Pagkatapos ng sinabi ni Queen, ginawa ni Erin yun at bumalik patungo sa Red Zone. Sigurado ka bang magiging okay? Tanong ni Vorden. Huwag kang mag-alala, may estratehiya ako para ipagtanggol ang sarili, sagot ni Queen. Nakikita mo ba ang gusali roon sa unahan? Mukha itong abandonadong balon. Dito kami maghihintay, at sunduin mo kami pagbalik mo. Bago umalis, mula sa malaking rucksack ni Peter, ibinigay nila kay Leila ang ilang food pills at bote ng tubig na inilagay sa maliit niyang bag. Sapat lang ito para sa kanila habang nangingisda, at kung kailangan pa, pwede silang bumalik kay Peter. Boss, mukhang hati na ang grupo. Baka ang malalakas ang patungo sa Red Zone. Sino ang susundan natin? Sabi ng isa sa mga lalaki kay Ben. Sundin natin ang plano, sagot ni Ben. Hindi kakayanin ng grupo namin na makipagkumpetensya sa mga malalakas sa Red Zone. Hindi iyon ang layunin namin. May konting research ako kahapon. Ang grupong iyon ay may 2 level 5 power users at 2 level 1. Makakaniwala ka ba? Grabe, sila yata lang ang level 1 sa buong klase. Kaya lang malinaw kung bakit sila naghiwalay. Kung makipag-away sila, baka makaistorbo. Kung
Makuha natin ang kristal nila kahapon, makakaakyat tayo sa leaderboard at tapusin sa magandang posisyon. Gitling gitling gitling. Pagdating sa red zone, narating ni Vordan at ng iba ang lugar. Karamihan ng grupo ay kumalat upang hindi mag-abala sa pangangaso ng isa't isa. Ang red zone ay puno ng winged lizards. Ngunit iba rin ito sa buhangin na disyerto na kanilang nakita dati. May malalaking bato dito na may malalaking butas sa loob. Dito naninirahan ang karamihan ng mga lizards. May ilang nakahinga sa ibabaw ng bato rin. Medyo malaki sila, doble ang laki ng teethworms na nakikita nila dati. Bago manghuli, naghintay muna ang grupo at pinanood ang isa sa mga grupo na manghuli. Isang tao ang lalapit sa grupo ng lizards at gagawa ng atake, kukuhain ang atensyon ng isa. Dadalhin niya ang lizard sa grupo, at sabay-sabay nilang aatakihin. Maingat silang huwag maakit ang lahat ng lizards. Habang lumalaban, mas mahirap ito kaysa sa teethworm. Patuloy na ibinabalak ng lizard ang mga atake gamit ang pakpak nito. Sa huli, natalo rin nila ito. Ngunit habang nahihirapan ang ibang grupo, ang isang grupo ay tila madali lang. Ito ay ang grupo na may flame user na si Berg. Mas malakas ang apoy ni Berg kaysa sa pakpak ng lizard. Ano man ang gawin nito, masusunog ito at sa huli, mamamatay ang lizard. Pinanood ito ni Vordan na mas lalo siyang natuwa. Sana may isa pang flame user sa grupo natin. Kabanata 117, isang bagong gumagamit ng apoy. Matapos panoorin kung paano hinarap ng ibang grupo ang mga winged lizard, nagpasya si Vordan at ang kanyang grupo na gumamit ng parehong estratehiya. Si Layla ang unang lalapit sa isa sa mga bato at pagkatapos ay magpaputok ng palaso na tatama sa paa ng isa sa mga dragon-like na nilalang. Pagkatapos gamitin ang kanyang kakayahan, nakuha niya muli ang palaso at iniikot ito sa paligid ng ulo ng halimaw na parang nakakainis na langaw. Sinundan ng lizard ang palaso ng madali, at ngayon ay oras na nina Vordan at Erin na harapin ang halimaw. Isang landas ng yelo ang unti-unting nabuo sa sahig, na sa huli ay nakakulong sa apat na paa ng lizard. Ngayon, limitado na ang galaw nito at oras na para si Vordan ay kumilos. Gumawa siya ng mga ice spikes sa kanyang kamay at patuloy na itinapon ang mga ito sa lizard. Ngunit kahit na nakakulong ang mga paa nito, malaya pa rin ang mga braso nito. Pinipigilan nito bawat isa sa mga atake, itinaas ang mga pakpak at nag-shield tulad ng isang pagong. Tanga ka, sabi ni Rattan. Alam mo naman mula sa panunood sa iba na hindi ito gagana. Tumahimik ka o tumulong. Sigaw ni Vordan habang patuloy na itinapon ang mga ice spikes. Sa kalaunan, alam ni Vordan na mapapagod rin ang halimaw, at hindi naman tuluyang wala itong pinsala sa kanyang mga atake. Ngunit masyadong matagal kung ganito ang paraan. Bago niya namalayan, nakita niya si Erin na nasa ere, hawak ang kanyang mahabang espada. Habang bumabagsak siya patungo sa lupa, pinaigting niya ang hiwa pababa sa pakpak ng halimaw. Nagkaroon ng malaking sugat at nagsimulang dumaloy ang itim na dugo. Ilang segundo lamang, nagsimulang magyelo ang sugat. Unti-unting lumaki ang yelo hanggang tuluyang nagyelo ang kaliwang pakpak ng halimaw. Ngayon na nagyelo na ang isang pakpak, nakatapon na si Vordan ng ice spear direkta sa katawan nito, na siyang pumatay dito. Nagawa na ba natin ito? Tanong ni Layla, nakatingin sa halimaw. Mabilis niyang kinuha ang kristal at inilagay sa kanyang maliit na bag. May problema tayo, sabi ni Erin. Sobrang tagal ang kailangan para patayin ang isa lang. Kahit marami pa, 3 lang tayo para sa isa. Mas makabubuting maghanap na lang tayo ng ibang grupo ng teethworms. Biglang may narinig silang palakpakan mula sa kaliwa nila. Ang grupong pinamumunuan ni Berg ay nakapatay na ng 5 sa isang bagsak sa isang pagkakataon. Ang ekspresyon ni Erin ay puno ng pagkasuklam. Halika, pumunta na lang tayo sa ibang lugar at maghanap ng teethworms na pwedeng labanan. Sandali, sigaw ni Vordan. May plano ako. Katatapos lang patayin ng grupo ni Berg ang kanilang ikawalong lizard at nagre-rest ng kaunti. Kailangan niyang makabawi ng MC points bago magamit muli ang kanyang kakayahan.
Malayo pa ang mararating ko, sabi ni Berg, tinitingnan ang kanyang kamay. Bagaman malakas ang kanyang flame powers at isa siya sa pinakamalakas sa paaralan, hindi niya masasabi iyon tungkol sa kanyang pamilya. Mas matagal silang makakagawa at makakalikha ng mas makapangyarihang apoy. Iba-iba ang paraan ng bawat orihinal na pamilya sa pagtuturo sa kanilang mga miyembro tungkol sa kanilang kapangyarihan. Sa Red Shields, nakabase sa pagtuklas. Matapos ituro ang mga pangunahing kaalaman, kailangan nilang matutunan ang kakayahan at lumakas sa sarili. Hey, Berg, mag-ingat ka. Isang tinig mula sa gilid. Nang tiningnan niya, may taong bumagsak papunta sa kanya at hindi naglaon ay nagtambo sila sa buhangin. Sa huli, huminto sila. Ang malas niya, paano niya nagawa iyon sa sariling kakampi, sabi ni Vorden habang bumabangon. Pasensya na, kailangan mo ba ng tulong? Inabot ni Vorden ang kamay at tinulungan si Berg. Anong ginagawa niyo? Tanong ng isa pang tao, tumatakbo papalapit. Binangga niyo lang ang leader namin. Tama na, Lippy, sabi ni Berg. Sigurado akong aksidente lang iyon. Si Lippy, bahagi rin ng grupo ni Berg, ay nagulat sa kilos nito. Karaniwan, pinapaso niya agad ang sinumang gumawa ng ganoon. Ngunit ang dahilan ay simple, tiningnan ni Berg ang relo ni Vorden, na nagpapakita ng power level na 8. Hindi alam ang kakayahan ni Vorden, at may posibilidad na may kapantay na lakas sa kanya, ayaw niyang makipag-away. Pasensya na, sabi ni Leila, tumatakbo kasama si Erin. Nakakainis lang ang kakampi namin, kailangan ko lang siyang itapon. Walang problema, sabi ni Berg. Aksidente lang. Pagkatapos magpaumanhin, nagpatuloy silang maghanap ng halimaw. Handa na si Vorden, gamit ang flame abilities, na sunugin ang mga lizard. Bakit niyong pinayagan silang umalis? Tanong ni Lippy. Level 8 user ang tao na iyon. Bantayan natin sandali, sagot ni Berg. Halos lahat ay alam na ang kakayahan ni Berg mula sa kanyang pamilya. Ngunit hindi iyon masasabi tungkol sa iba pang high-level users o originals. Ang pagbabantay kay Vorden ay pagbabantay sa kompetisyon. Napansin ni Berg ang grupo sa likod ng isa sa mga bato, ngunit hindi siya masyadong nakatutok. Sigurado siyang naghahunt sila sa parehong lugar. Bakit sila lumipat? Iniisip niya. Ang kanyang kuryosidad ang nagbunsod sa kanya na mag-scout at mag-hunt ng mas malapit kay Vorden. Pag-ikot sa isang malaking bato, nakita niya ang grupo ni Vorden. Nang makita ni Berg sila, nakita niya si Vorden na sinusunog ang isa sa mga winged lizard gamit ang kanyang apoy. Ano? Paano? Sabi ni Lippy. Kasama ba siya sa Red Shield? Hindi ko pa siya nakikita dati. Marami tayong tanong. Kabanata 118, Apoy laban sa apoy. Bago gumawa ng anumang radikal na hakbang, gusto ng grupo na subukan muna ang bagong kakayahan ni Vorden sa apoy. Gaya ng dati, ginawa nila ito kung saan si Leila ang naglabas ng isa sa mga butiki, at pagkatapos ay hinarang ni Erin ang galaw ng butiki gamit ang yelo. Nang handa na sila, pinaputok ni Vorden ang isang agos ng apoy mula sa kanyang mga palad. Sumigaw at umiyak ang halimaw sa sakit. Pagkalipas ng ilang segundo, nasunog ang halimaw at hindi na kailangang magbigay pa ng enerhiya si Vorden. Sa sandaling iyon, kakaliko lang ni Berg sa kanto at nasaksihan ang buong pangyayari. Abala ang isip niya sa mga tanong, may ibang tao ba sa labas? Ng pamilya na marunong gumamit ng kakayahan sa apoy. Kung oo, kailangan nilang tanggalin ito bago pa malaman o matuklasan ng iba. Habang abala si Erin sa paghiwa ng halimaw upang kunin ang kristal nito, may nakita silang paparating na fireball. Mag-ingat, sigaw ni Leila. Sa huling sandali, tiningnan ni Vorden ang paparating na fireball at pinaputok ang sarili niyang fireball na kasing laki nito. Nang magsalpukan ang dalawang fireball, nagkaroon ng maliit na pagsabog at nagkalat ang mga spark ng apoy sa paligid. Kailangang tapusin ka, walang sinuman ang dapat matutunan ng mga lihim ng apoy. Sigaw ni Berg. Pinaputok niya ang apoy mula sa kanyang mga palad, na nagbigay sa kanya ng kakayahang umusad ng napakabilis habang tumatakbo.
Inihanda ni Vorden ang kanyang sarili na lumaban gamit ang kahit anong paraan na gagamitin ni Berg. Kung magpapaputok si Berg ng fireball, gagawin din ni Vorden. Kung magpapaputok siya ng agos ng apoy o gagawa ng haliging apoy, gagawin din ni Vorden, ngunit mas mahusay. Ganito siya nananalo sa lahat ng laban dati. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban ay higit na nakahihigit sa mga nakakaalam na sa kanilang sariling kakayahan. Ngunit sa huling sandali, tumalon si Berg sa hangin. May lumalabas na agos ng apoy mula sa ilalim ng kanyang mga kamay at paa, halos parang lumilipad siya. Spin ang flame kick. Gamit ang isa niyang paa, nagpapalabas siya ng apoy mula sa sakong, na nagdudulot sa kanya ng pag-ikot. Pagkatapos, ang isa pang paa ay nagpapalabas ng maraming talam ng apoy. Grabe, hindi ko kaya to. Sigaw ni Vorden. Habang papalapit ang mga talam ng apoy, ginawa niya ang isang maliit na pader ng apoy gamit ang parehong kamay. Ngunit hindi sapat ang pader. Nang tumama ang mga talam ng apoy sa pader, pinilas nito at patuloy na dumaan. Sa puntong ito, lumayo na sina Layla at Erin at nanood na lang ng buong laban, ganoon din ang mga kasamahan ni Berg. Kitang-kita na si Vorden ang tanging target ng lahat ng atake, at wala siyang pakialam sa iba. Ano bang nangyayari? Tanong ni Erin. Hindi ko alam, pero alam ko na marunong talaga si Vorden mag-inis ng maraming tao, baka isa lang itong paraan niya, sagot ni Layla. Bagaman walang silbi ang pader ni Vorden, nakita niya ang eksaktong punto kung kailan tatama ang apoy sa pader. Kaunti lang itong lumilihis bago tumama ang talam, na nagbibigay sa kanya ng sapat na oras para iwasan lahat. Ang galing ng taong to, sabi ni Lippy habang nanunood. Pagkatapos lumapag ni Berg, dali-dali siyang umatras gamit ang apoy bilang panulak. Nagpaputok si Vorden ng sunod-sunod na fireball, ngunit itinakip ni Berg ang kanyang mga kamay ng apoy at pinapaalis ang mga ito. Parang hindi mas malakas ang apoy mo kaysa sa akin, magnanakaw, sigaw niya. Pagkatapos, nilapitan niya si Vorden para suntukin sa mukha. Nakita ni Vorden ang suntok na paparating. Sa labanang mano-mano, bihasa siya at may taon ng karanasan. Plano niyang yumuko, ngunit biglang bumilis ang suntok sa huling sandali at tinulak siya sa lupa, tumalbog ang ulo niya sa buhangin. Nakahiga si Vorden sa lupa, hindi gumagalaw at nakapikit ang mata. Bagaman hindi nakita ni Vorden ang nangyari, nakita ng iba. Nang tinamaan ni Berg si Vorden, wala namang kakaiba sa suntok, ngunit ang nangyari sa huling sandali ang nagbigay ng dagdag na puwersa. May kakayahan si Berg na maglabas ng apoy mula sa kahit anong bahagi ng katawan. Ang damit niya ay espesyal na ginawa ng pamilya niya para hindi masunog. Sa huling sandali bago tumama ang suntok, naglabas siya ng matinding apoy mula sa siko na nagdagdag ng puwersa sa suntok. Sanay si Vorden sa elemental na kakayahan, pero hindi pa niya nakaharap ang ganitong uri ng apoy. Isa itong orihinal na kakayahan, hindi gaya ng yelo, hangin, lupa, at tubig. Ngunit wala sa mga iyon ang katulad ng apoy na galing sa katawan mismo. Dahil sa nakasisirang katangian ng apoy, isa ito sa pinakamalakas na elemento. Ano ang gagawin natin? Tanong ni Layla, dapat ba tayong tumulong? Hindi nila siya papatayin, sagot ni Erin. Maraming tao rito, hindi niya kayang patahimikin ang lahat. Pero kabilang siya sa Big Four, di ba? May gagawin ba ang paaralan? Tumingin silang dalawa sa isa't isa. Alam ni Erin na hindi maganda ang pakiramdam na ito, pero alam niyang mas malakas si Berg kaysa sa kanya. Hindi pa man siya natama ni Berg, at natatakot siyang kung siya ang nasa lugar ni Vorden, pareho rin ang magiging resulta. Nakatayo si Berg sa ibabaw ni Vorden, patuloy na pinagmamasdan ang katahimikan niya. Bakit hindi gumagalaw ang boss? Sabi ni Lippy habang nanunood. Hindi niya maipaliwanag, pero parang kung siya ang hahawak kay Vorden ngayon, siya ang maihiga sa lupa. Ilang segundo ang lumipas, nagbukas ang mga mata ni Vorden. Sa loob ng madilim na silid, nagising na si Vorden. Grabe ka, natalo ka talaga. Sabi ni Ratten. Ang lakas niyan sa'yo. Sandali lang, sagot ni Vorden. Kung nandito kayo, sino naman ang nasa upuan?
Kabanata 119, Walang Pag-asa. Gitling gitling gitling. Si Queen at Peter ay naglalakad ng mahigit 15 minuto papunta sa tila isang maliit na abandonadong balon. Ito ay dating ginagamit para maghila ng tubig. Ginamit ito noong panahon na itinayo pa lamang ang silungan ng mga manggagawa. Bagaman hindi na kasing tagal noon ang pagtatayo ng mga gusali, lalo na dahil sa mga gumagamit ng kakayahang panglupa. Ang ilang malalakas na gumagamit ay naniningil ng malaking halaga para sa kanilang serbisyo dahil kaya nilang magtayo ng gusali isa-isa ng mabilis. Habang naglalakad, wala silang nagsalita, at si Queen ay hindi marunong sa malalamyos na katahimikan sa pagitan ng dalawa. Sa huli, sumuko siya at kinailangan na magsalita. Bakit mo ginawa iyon? Sabi ni Queen. Hindi na kailangang itanong ni Peter kung tungkol saan ito. Kitang-kita naman. Nagpatuloy silang maglakad ng ilang sandali bago siya sumagot. Hindi ko gustong magbigay ng mga palusot, alam kong masama ang ginawa ko. Lahat, hindi ko karapat-dapat na makausap ka, pero hindi mo naiintindihan, Queen. Nakuha na nila si Worden, pagkatapos ay hinabol nila ako at tama na, sigaw ni Queen. Ayokong marinig pa ang paliwanag mo. Tama ka noon nang sinabi mong hindi ka magbibigay ng palusot, pero naglista ka pa rin ng mga dahilan. Hindi ko sinasabing wala kang dahilan sa ginawa mo. Lahat ng tao may dahilan, mabuti man o masama, pero pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, bakit hindi mo kami nilapitan? Talaga bang matutulungan mo ako, Queen? Sasabihin mo rin ba yun kung alam mo kung sino ang nasa likod ng lahat? Tanong ni Peter. Binigyan mo ba kami ng pagkakataon? Sagot ni Queen. Alam mo ang kasabihang, mawawala ang lahat ng tira mo kung hindi mo susubukan. Nasa tabi mo kami buong oras at hindi naman ito unang pagkakataon na nangyari to. Nakita mo ang nangyari kay Worden, nagbago ba siya? At higit sa lahat, alam mo na pareho akong tinrato noon sa dati kong paaralan. Sa wakas, nakarating sila sa baryo at humarap si Queen kay Peter. Nakita niya ang luha ng kaibigan, at patuloy pa itong dumadaloy habang pinupunasan ni Peter gamit ang manggas ng kanyang damit. Nang pinili mong sumalungat sa amin noong araw na iyon, Peter, ikaw ang nagbigay ng paglaban. Hindi ka nagsubok, kaya nawala ang iyong pagkakataon. Tumingin sila sa paligid ng abandonadong balon. Sa gitna ay isang malaking makina para maghila ng tubig. Kalaw-angin na ito at kitang-kita na matagal nang hindi nagagamit. Ang isa pang gusali ay halos walang laman maliban sa isang bintana. Ang isa naman ay may ilang sirang kahoy na kama. Matapos ilagay ang kanyang rucksack sa lumang kama, humiga si Peter para magpahinga. Napagod siya sa pagdadala ng mabigat na backpack sa disyerto. At hindi tulad ni Queen, wala siyang supernatural na lakas para makatulong. Hindi gaanong naapektuhan ni Queen ang init, parang normal lang na init ng araw noong siya'y tao pa. Tila may espesyal na katangian ang araw laban sa mga bampira. Basta't nakatayo siya sa ilalim ng kanyang payong, okay lang siya. Ngunit naalala niya na kailangan niya nang makuha ang mga core ng mga halimaw. Kung gusto niyang gumawa ng espesyal na material, hindi niya pwedeng umasa lang kay Worden at Layla. Sa wakas, magiging malaya siya mula sa sikat ng araw. Mag-e-explore muna ako, ayos lang ba kung mag-iisa ka dito? Huwag kang mag-alala, hindi ako lalayo. Sigurado ka bang ligtas ka? Tanong ni Peter. Oo, basta't hindi ka sumusunod sa akin, wala akong dapat ikabahala, biro ni Queen. Pasensya, medyo mababa iyon na biro. Pinag-isipan ni Queen ang mapa sa kanyang ulo. Naalala niyang ang pulang zone ay malaki at bilog. Galing sila sa kaliwang direksyon, kung saan nagpunta si Worden at ang iba. Kaya kung tatawid siya sa kanan at pasulong, iba na siyang lugar sa red zone. Naglakad siya papunta sa disyerto bitbit ang payong. Gitling gitling gitling. Habang pinapanood ito ni Ben at ng kanyang grupo. Mukhang naghiwalay ang dalawa. Kayo tatlo, sundan ang bata na may payong. Kunin lahat ng gamit niya, pati card, at ipa-transfer lahat sa amin. Ako at si Hugo, papunta kami sa isa pa. Ginawa nila ang utos.
Tatlo sa kanila ang sumunod kay Queen, habang sina Ben at Hugo ay pumasok sa gusali kung saan si Peter ay nasa loob. Habang pinapikit ni Peter ang mata, narinig niya ang mga yabag. Aba, sorpresa. Akala ko wala dito sa gitna ng wala, sabi ni Ben. Gitling gitling gitling. Sa disyerto, bago pa man makarating si Queen sa red zone, narinig niya ang papalapit na mga tao. Hindi kasing linaw ng gabi ang kanyang paningin sa araw, pero mahusay pa rin ang pandinig niya. Sino ang nagpadala sa inyo? Sabi ni Queen nang hindi bumabalik. Iyon ay hindi na mahalaga, sagot ng isa. Mas mabuti pang sumunod ka, o kung hindi. O kung hindi ano, sabi ni Queen habang umiikot. Pasensya, may ilan lang na medyo mabagal. Ipinakita ng mga estudyante ang kanilang relo at ipinakita ang kanilang level. Isa ay level 4, ang dalawa ay level 3. Naunawaan mo ba? Sabi ng level 4. Oh, naiintindihan ko na. Dahil mas mataas ang level mo kaysa sa akin, dapat akong matakot at sumunod. Skill active, Shadow Void. Biglang kumalat ang anino ni Queen mula sa ilalim ng kanyang paa. Lumaki ito hanggang sa masakop ang malaking lugar sa dilim. Ang mga anino ay gumagalaw tulad ng bagyong ulap. 3 beses niyang tinap ang relo at itinaas. Ipinakita ang numero, level 6 na siya. Kabanata 120, ang pangalan ng maliit. Nakatayo si Vorden sa buhangin. Hindi siya gumalaw ng ilang segundo, at ang kanyang ulo ay nakatungo pababa. Mula sa tuktok ng kanyang ulo, may dumadaloy na kaunting dugo sa kanyang noo, at paunti-unti, bumabagsak ito sa lupa. Bakit nakatayo lang ang boss? Tanong ni Lippy. Sa totoo lang, hindi rin maipaliwanag ni Berg. Biglang nagbago ang isang bagay sa taong kanyang hinarap, ilang sandali lang ang nakalipas. Ramdam niya ang parehong presensya na naramdaman niya bago harapin ang isa sa mga matatanda sa kanyang pamilya. Pagkatapos ng ilang sandali mula nang matamba siya sa lupa, gumalaw na si Vorden. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinunasan ang dugo bago ito titigan sa kanyang manggas. Sinasabi ninyo na paprotektahan ninyo ako. Hoy, huwag mo akong tingnan, SIL, sabi ni Rattan. Si Vorden ang natamba bago pa man ako makagawa ng kahit ano. Baka panahon na para sa pagbabago. Sabi ni SIL. Ano, at iiwan ang taong ito sa kapangyarihan. Pagtatalo ni Vorden. Mas lalo ka lang magiging nag-iisa, kahit si Queen ay hindi mananatili sa iyong tabi. Queen. Oo, Queen, sabi ni SIL habang tumitingin sa paligid. Hindi ko nakikita si Queen. Magiging maganda ito, sabi ni Rattan. Hoy SIL, tinatago ng taong ito sa harap mo si Queen mula sa amin. Tumingin si SIL kay Berg mula ulo hanggang paa at nagsimulang lumapit, ngunit ang kanyang mukha ay hindi mapayapa. Para itong mukha ng isang demonyo. Ramdam ang galit, ang emosyon, lahat. Ramdam ito ni Berg sa mismong mukha niya. Lumayo ka, sigaw ni Berg habang tinatakpan ng kanyang mga braso at kamao ng apoy muli. Habang isa pang hakbang si SIL, alam ni Berg na kailangan niyang umatake ngayon. Pinagtagpo niya ang kanyang mga kamay at nagpasabog ng haliging apoy mula sa kanyang mga palad na parang flamethrower. Habang papunta ang apoy, hinagkan ito ni SIL gamit ang buhangin, itinaas at ibinagsak ito sa apoy, dahilan para maapula ito. Kailan niya nakuha ang kakayahan ko? Sabi ni Leila habang pinapanood ang laban. At bakit mas malakas ito kaysa sa akin? Hindi ko kayang buhatin ang ganitong dami ng buhangin. Ang kakayahan ni Vorden ay kakaiba, sabi ni Erin. Ngunit kung tama ang pagkakaalala ko, kaya niyang kontrolin ang dalawang kakayahan. Baka may kinalaman iyon dito. Nagulat si Berg. Akala niya, natutunan lang ni Vorden ang lihim ng pamilya o pinahirapan ang isa sa kanilang miyembro para ituro ito. Pero bigla na lang, nagagamit niya ang isa pang kakayahan. Paano ito posible? Habang nagugulat si Berg, naramdaman niya ang malamig na presensya mula sa kanyang mga paa. Anong ito? Sabi niya nang makita ang kanyang mga binti na nagyayelo. Agad niyang ginamit ang apoy upang matuno ang yelo, ngunit gusto lamang ni SIL na magpatagal ng kaunti,
habang bumuo ng isang ice spear at itinapon ito direkta sa kanyang balikat. Tumama at tumagos ito kay Berg, ngunit hindi siya makakapagsalita ng matagal dahil nagsimula nang lumabas ang mga haligi ng apoy mula sa lupa. Kaya rin niya ang kakayahan mo sa yelo. Sabi ni Layla. Tatlong kakayahan na, gaano nga ba kalakas si Vorden? Habang gumagamit ng isang kamay para sa haligi ng apoy, ang kabilang kamay ay patuloy na nagtapon ng ice spear. Tanging pag-iwas lamang ang kaya ni Berg sa loob ng maikling panahon. Halika na, kailangan niyang maubos ang MC ni SIL. Sabi ni Berg. Sa loob ng itim na silid, nagtatawa si Rattan. Sigurado akong iniisip ng taong ito na mananalo siya kung maghihintay lang si SIL na mapagod. Hindi yun mangyayari. Sa ngayon, hawak ni Vorden ang tatlong kakayahan. Tuwing kinokopya niya ang kakayahan ng isang tao, kinokopya rin niya ang dami ng MC points sa katawan nila. Pareho ito sa lahat ng iba pang kakayahan na naipon niya. Ngunit natatangi ang kakayahan at mga selula ni Vorden. Hanggang sa nakopya niya ang isang kakayahan, maaari niyang baguhin ang anumang MC cells sa kahit anong uri na gusto niya. Ang paggamit ng apoy ay level 8, kakayahan ni Erin ay level 5, at ni Layla ay level 2. Malaki ang kanyang MC points, kaya kung gusto niya, maaari niyang gawing isang uri lang ang lahat ng kanyang MC cells. Kaya't kaya ni SIL buhati ng buhangin upang alisin ang apoy. Habang nagpapatuloy ang labanan, alam ni Berg na hindi napapagod si Vorden. Kailangan niyang kumilos agad. Habang apoy sa kanan at yelo sa kaliwa, yumuko si Berg sa posisyon na parang sanggol at pinahintulutan ang apoy sa loob niya na lumakas. Pagdating ng mga atake sa kanyang paligid, pinalawak niya ang kanyang mga braso at lumabas ang isang bola ng apoy, na tinanggal lahat ng atake. Ngunit ngayon, hingal at pawisan si Berg. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Saan, si Queen? Tanong ni SIL habang lumalapit. Si Layla at Erin ay masyadong malayo para marinig ang mga salita ni Vorden, ngunit nag-aalala silang baka gumawa siya ng isang bagay na sobrang delikado. Buang na bata, sana huwag kang gumawa ng kung anuman na delikado. Sabi ni Layla. Sandali, sigaw ni Vorden. Nagsinungaling si Rattan, ligtas si Queen sa ibang lugar. Hayaan ninyo akong mamuno at ipapakita ko sa inyo. Anak ng Rat Vorden. Sigaw ni Rattan. Ngayon makakakuha ako ng gantimpala sa iyo. Pagod na ako, sabi ni SIL. Dumating na si Vorden sa tabi ni Berg. Ayokong maging kaaway mo, pero una kayong umatake, sabi ni Vorden. Biglang nawala ang pakiramdam na naramdaman ni Berg kanina. Nang tumingin siya kay Vorden, ganoon na rin dati. Ako'y mula sa Blade family. Mas mabuti sigurong hindi magtunggali ang ating dalawang pamilya, sabi ni Vorden. Nang marinig ni Berg ang pangalawang pangalan ni Vorden, napagtanto niya. Hindi kasing laki ng apat na pangunahing pamilya ang Blade family, ngunit pinili nila ito. Lihim ang kanilang pamilya at hindi masyadong kilala sa mundo. Hindi talaga naiintindihan ni Berg kung bakit, pero sinabi ng kanyang ama na kung makakakita siya ng miyembro ng Blade family, dapat ipakita ang buong respeto. Ipinaglatag ni Berg ang kanyang ulo sa lupa at humingi ng paumanhin. Pasensya na, kasalanan ko ang nangyari. May magagawa ba ako para sa iyo? Nag-isip si Vorden sandali. Ayaw niyang gamitin ang pangalan ng pamilya, ngunit alam niyang makikilala ito kahit ng apat na pangunahing pamilya, kaya ginamit niya. Okay lang, pero kailangan kong kunin ang mga kristal na nakuha mo kahapon at ngayon mula sa iyo, sabi ni Vorden, nakangiti. Siyempre, habang pinapanood ni na Erin, Layla, at iba pa, hindi sila makapaniwala. Alam nilang orihinal si Vorden at kilala ang kanyang pamilya, pero hindi pa nila narinig ang Blade family. Ngunit sa isang dahilan, may isang miyembro mula sa apat na pangunahing pamilya ang yumuko sa kanya. Humingi ng paumanhin at iniabot ang kanilang mga kristal. Sino ka ba talaga, Vorden? Isip ni Layla. Kabanata 121, Nave. Ipinasa ni na Berg at ng kanyang grupo ang mga kristal na nakuha nila sa loob ng isang bag. Ngumiti ng malaki si Vorden.
Bago siya naghiwalay kay Queen, hiningi sa kanya ni Queen na subukang makakuha ng maraming winged lizard beast crystals hanggat maaari, sabi niya, kailangan niya ito para sa isang dahilan. At sa bag na iyon, mayroong kabuoang 39 na winged lizard crystals. Matapos makipag-usap kay Berg, sa huli ay nagdesisyon si Vorden na bumalik kay Erin at Layla. Hey, boss, papayag mo lang ba siyang umalis ng ganito? Tanong ni Lippy nang makita si Vorden na naglalakad palayo. Okay lang, sagot ni Berg, palagi nating makukuha ang higit pang kristal. Malapit na nating maibalik ang ating number 1 na pwesto. Pero ang pinakamahalaga ay panatilihin ang relasyon at ang ating buhay. Iyon ang pinakamahalaga. Habang naglalakad na may kasiglahan, sobrang saya ni Vorden sa kanyang nakuha. Nang silipin ni Layla ang loob ng bag, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Ano, basta, hindi ko maintindihan, sabi ni Layla. Paano? Huwag kang mag-alala, sa palagay ko mas mabuti kung babalik tayo at ipapasok ang mga kristal na ito upang mabilang para sa ating puntos at medyo nag-aalala ako kay Peter. Pero hindi ba useless ang mga kristal na iyon? Tanong ni Layla. Karamihan sa kanila ay nabilang na. Bawat kristal ay may natatanging pattern. Bawat isa ay unique, parang fingerprint ng tao. Kapag binilang ang mga kristal, inilalagay sila sa isang makina na nagbibigay ng partikular na code sa bawat kristal. Ang mga natatanging code na ito ay idinadagdag sa scoreboard ng team. Kapag nabilang na ang mga kristal, maaari nang gawin ng mga estudyante ang gusto nila sa mga kristal. Maaari silang ibenta para sa credits, gawing beast gear, o makipagpalitan. Pero hindi nila pinapayagan na bumili ng beast crystals habang may assessment. Ang buong shelter ay mahigpit na iniutos na huwag magbenta ng anumang beast crystal sa mga estudyante. Ito ay upang maiwasan ang isang grupo na bumili ng kristal at irehistro sa kanilang puntos. Pero may dahilan kung bakit binigyan ng unique code ang bawat kristal sa bawat team. Oh, sa tingin ko hindi nyo alam, sabi ni Vorden, ginawa ng kapatid ko ang parehong bagay 2 taon na ang nakalipas, kaya may kaunting insider information ako. Bagamat hindi na maaaring irehistro ang parehong kristal para sa puntos, kung ang kristal ay kabilang sa ibang team, ang unique codes mula sa kanilang score ay mapupunta sa atin. Kaya habang bumababa ang score nila, tataas ang sa atin. Sadyang itinago ang impormasyong ito sa mga estudyante, ngunit ibinibigay sa iilang piling tao lamang. Ang mga original tulad ni Vorden, o yaong mga nerhistro na sa military, ang nakakaalam nito. Well, hindi ko may kakaila. Mahusay ang ginawa mo sa pagkakataong ito, sabi ni Layla habang nakapout. Alam niya kung kailan ibibigay ang papuri, at ito ay isa sa mga iyon. Well, habang nangunguna tayo, bakit hindi natin ipagpatuloy ang pangangaso? Tanong ni Erin. Ang totoo, nag-aalala ako kay Peter. Dahil dito, maaaring siya ay targetin, sabi ni Vorden. Kung alam mo na ito, bakit hindi natin siya iniwan sa shelter? Tanong ni Erin. Kung ginawa natin iyon, pareho lang ang magiging resulta. Marahil higit pa, at baka atakihin siya agad ng mga tao pag nakita siya sa kalye. May pangalawang dahilan kung bakit gusto ni Vorden at Queen na isama si Peter. Umaasa silang lalabas ang taong kinatatakutan ni Peter. Tila sigurado si Peter na may susuntok sa kanila sa ekspedisyon, at kung mangyayari iyon, makakahanap sila ng sagot. Walang sino man ang aatakihin ang kapwa estudyante, baliw ka ba? Naiintindihan ko kung inatake kayo ng mga second years. Ikaw ang umatake sa kanila, pero bakit biglang aatakihin ang iba sa shelter? Kahit na kukunin ang kanilang kristal, hindi gagawin ito ng tao, at kahit pa, may tatakbo para tulungan siya. Sa puntong iyon, tumingin si Vorden at Layla sa isa't isa, parehong iniisip ang parehong bagay. Erin, alam mo ba na level 1 si Peter? Tanong ni Vorden. Ano ang kinalaman nun? Sagot niya. Tama ang hinala nila. Hindi alam ni Erin ang traito sa mga mababang level kumpara sa iba. Sa totoo, alam na nina Vorden at Layla ito ng bahagya.
Karamihan sa mga estudyante na nasa mid-range level ay hindi nararanasan ang masamang bahagi, at ito rin ang kaso kay Erin. Hindi lang nila alam, si Erin ay isa sa kanila. Hindi sinasaktan ni Erin ang low levels, pero hindi rin niya sila binibigyang pansin. May iisang layunin siya, at ang makilala sila ay hindi makakatulong sa layuning iyon. Habang naglalakad pabalik sa balon, ipinaliwanag ni Vorden at Layla kay Erin kung ano talaga ang nangyayari sa paaralan at sa labas ng mundo. Pero ang malakas ay hindi nagnanakaw sa mahina, sabi ni Erin. Ano ang patunay nun? Alam na natin na mas malakas tayo sa kanila. Hindi ba mas makatuwiran na lumaban sa mas malakas sa sarili at subukang umunlad? Ano ang makukuha dito? Hindi maunawaan ni Erin kung bakit may mga taong pipiliing gumawa ng ganoong bagay. Sa kaso ni Vorden at Berg, naiintindihan niya. Nag-away sila at ang natalo, si Berg, ay ibinigay kay Vorden ang kristal bilang premyo. Ngunit walang grupo ang nagsimula ng laban para lamang nakawin ang kristal. Magkaiba ang bawat tao, sagot ni Vorden. Sa totoo lang, kung alam natin lahat ng sagot kung bakit kumikilos ang tao sa isang paraan, baka hindi tayo napunta sa sitwasyong ito. Sa sandaling iyon, nagiging realidad ang takot ni Vorden, habang nakita ni Ben at ang kanyang grupo si Peter sa loob ng isang gusali. Mga kaibigan, please support my YouTube channel Tinagalog Novela para mas ganakan tayong mag-upload ng mga kapanapanabik na mga kabanata. Salamat sa pagsaporta. Pagpapatuloy. Aking sistema ng vampira. Kabanata 122, bigla ang pagbagsak. Nang marinig ni Peter ang mga yabag na papasok sa maliit na gusaling kinaroroonan niya, mabilis niyang napagtanto na wala na siyang paraan upang makatakas. Isa lang ang pinto sa maliit na silid, at dalawang lalaking nakatayo sa harap niya ay ganap na humaharang sa kanyang daan. Siya ay nakakulong. Mas madali to para sayo, sabi ni Ben. Ang gusto lang namin ay ang mga kristal na nasa bag mo. Agad na inabot ni Peter ang earth staff na nakalagay sa kanyang likod at hinayla palabas sa harap niya. Talaga, sabi ni Ben, tumitig sa bagay. Makakaya natin ito sa madaling paraan o sa mahirap na paraan. Hindi ako mahilig sakta ng iba tulad ng ibang mga masamang tao, ang gusto ko lang ay makakuha ng magandang marka sa pagsusulit. Habang lumapit si Ben, itinaas ni Peter ang earth pole patungo sa mukha ni Ben at gamit ang kanyang kakayahan, ginawa niyang matulis ang dulo nito. Pakiusap, sabi ni Peter. Huwag po sana, hindi ko kaya kung kukunin ninyo ang mga kristal. Mas mamahalin pa nila ako kung mangyari yun. May mga luha na kitang-kita sa kanyang mukha, at bumabagsak sa sahig. Galit na rin sila sa akin noon pa man, hindi ko na kayang maging mas galit pa sila, iyak ni Peter. Tumayo siya ng matatag, hindi inaalis ang sibat. Nakapwesto ito kay Ben, na nakatayo sa harap ng isa pang tao, halos sa ilalim ng kanyang baba. Tama ba, Peter? Sabi ni Ben. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Peter nang marinig ang kanyang pangalan. Alam mo ba kung bakit alam ko ang pangalan mo? Kasama rin kami sa militar, at si Duque mismo ang nagbigay sa amin ng impormasyon. Pinapangako ko, bibigyan ka ni Duque ng gantimpala kung ibibigay mo ang mga kristal sa amin. Bagamat kasali rin sa militar si Ben at ang grupo niya ay tumutulong kay Duque paminsan-minsan, hindi nagutos si Duque ng ganoong bagay. Alam ni Ben na kapag ginamit ang pangalan ni Duque, magkakaroon ito ng reaksyon mula kay Peter. Sa mga mababang level, kadalasan ay napupunta rin sa kamay ni Duque, at ganoon din siya. Ngunit nang malaman ni Peter na nagsisinungaling si Ben, alam niya na hindi siya makakapagsalita. Maaari siyang magreklamo kay Duque, ngunit ano ang magagawa nito? Ano ba ang pakialam niya sa isang level 1 na gumagamit ng kakayahan samantalang si Ben ay level 4? Nakita ni Ben ang pagbabago sa mga mata ni Peter at inisip na naging matagumpay ang kanyang mga salita. Ngunit nang muling lumapit siya, nagdesisyon si Peter na umatake. Sabi ko, hindi ko hahayaang kunin ninyo yun. Sigaw niya. Habang tinutusok ang sibat, itinaas ng isa sa mga kasama ni Ben ang kamay, at may lumitaw na earth wall sa pagitan nila.
Nakuha ng pader ang sibat sa gitna at nabali ito. Hindi tulad ng mga Earth user na mas mataas ang level, makokontrol lang ni Peter ang lupa kapag hinahawakan niya ito. Nang makita ang pader, agad siyang tumakbo at hinawakan ito. Gamit ang kanyang kakayahan, gumawa siya ng maraming tinutusok na talim mula sa kabilang dulo. Habang nakapikit, naghihintay siyang marinig ang mga sigaw mula sa kabilang dulo, ngunit wala itong narinig. Sa halip, ilang segundo lang, may isang malaking pamalo na hamampas at winasak ang pader, pati si Peter ay nataman at napalipad pabalik. Ang lakas ng hampas ay hindi lang nagpatumba sa kanya sa pader, kundi naging sanhi rin ng pagbagsak nito at siya ay natagpuan sa labas na natabunan ng mga bato. Hindi matibay ang pader at hindi rin maganda ang pagkakagawa nito, ngunit kailangan ng napakalaking lakas upang maitulak ang isang tao sa ganitong paraan. Anong walang silbing laban, akala ko isang tulad. Mo ay nabuwag na noon pa man, sabi ni Ben habang lamusong sa butas ng pader at tumitig kay Peter sa sahig. Halos wala nang malay si Peter, may maliit na bakas ng dugo sa kanyang bibig, at ang buong mukha at buhok niya ay natabunan ng debris mula sa pader. Pakiusap. Huwag akong galitin, sabi ni Peter. Magulo ang isip ni Peter, hindi niya alam kung nasaan siya o sino ang nasa harap niya. Pasensya na, Peter, ganito lang talaga ang mundo. Sa puntong iyon, nawalan na siya ng malay. Kinuha ni Ben ang 15 kristal mula sa bag ni Peter na nakuha sa nakaraang ekspedisyon. Kinuha rin nila ang white money card ni Peter, ang pinakamababang klase ng card. Iniwan nila ang iba pang gamit, ang pagkain, purifiers ng tubig, at first aid supplies. Bagamat magnanakaw sila, hindi sila mga mananakot o mamatay tao, ginagawa lang nila ang sinasabi ng sistema. Nagdesisyon si Ben at ang kasama niyang kaibigan na pumunta sa shelter, ngunit bago iyon, hihinto muna sila sa oasis para manghuli ng teethworms. Doon sila magkikita ng 3 pang kasama na humabol kay Queen. Habang naglalakad, may isa sa kanila ang nakakita ng malaking itim na bagay sa kalangitan na papalapit sa kanila. Parang usok na itim ang sumusunod sa likod nito. Anong yun? Tanong ng isa. Hindi ko alam, sa tingin ko ay spaceship, pero hindi ko pa ito nakita na ganito ang disenyo, sagot ni Ben. Lumapit ang itim na bagay, humigit kumulang sa laki ng isang malaking kotse. Sa wakas, sa harap nila sa desyertong buhangin, bumangga ang sasakyan. Patuloy itong gamulong sa buhangin hanggang sa huminto, mga 50 metro ang layo. Itim ang kulay ng spaceship, ngunit hindi ito mukhang gawa sa metal tulad ng sa Earth. Sa halip, parang may kaliskis at parang ukit mula sa balat ng isang hayop. Sa gitna nito ay isang oval-shaped na sphere. Ngunit sobrang kapal ng salamin kaya hindi makita ang loob. Sa tingin mo okay sila? Swerte nila at hindi sumabog ang spaceship, sabi niya, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Habang walang ideya ang kasama ni Ben, nanginginig naman si Ben sa takot. Nakita na niya ang larawan ng isa sa mga ito noon. Tumakbo na, sigaw ni Ben. Bumukas ang sphere at lumabas ang isang dolki. Kabanata 123, Shadow Void. Sa labas, sa mabuhanging disyerto kung saan karamihan ng lugar ay natatakpan ng bato at buhangin, may isang bahagi na ngayon ay iba ang itsura. Mula sa labas, para itong madilim na ulap na patuloy na gumagalaw at nag-iiba, na bumubuo ng malaking dome-shaped na espasyo. Anong ito? Sabi ng isa sa mga lalaki. Ang 3 mula sa grupo ni Ben ay napapalibutan na ng gumagalaw na mga anino. Bagaman sa loob ng Shadow Void ay hindi ito ganap na madilim gaya ng iniisip ng iba. Parang may bahagyang lilang na liwanag ang mga anino na nagpapakita ng loob. Nakita mo ba ang kanyang relo? Sabi ng isa pa. Level 6 pala siya. Kailangan nating umalis dito. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Queen ang kakayahang Shadow Void. Hindi niya alam kung gaano kalawak ang sakop ng kakayahan, at kung maaari ba niya itong patayin pagkatapos magamit. Kung may makakita nito sa paaralan, tiyak na magkakabukas ang alarma. Sa loob ng Shadow Void, naramdaman ni Queen ang koneksyon sa mga anino.
Mahirap ipaliwanag, pero parang ito ay nilikha gamit ang isang bahagi ng kanyang sariling katawan. Tiningnan ni Queen ang kanyang stats, at gaya ng sinabi ng system, normal ang lahat. Wala siyang kahinaan sa araw. Habang abala si Queen sa pag-check ng stats, sinubukan ng isa sa mga lalaki na tumakas. Tumakbo siya patungo sa gilid ng pader ng Shadow Void. Delikado ito, kung makakatakas ang tatlo mula sa Shadow Void, mawawala kay Queen ang kanyang kalamangan. Dahil sa instinct, nang makita ito ni Queen, itinaas niya ang kanyang braso at inilipat ang pader ng anino sa hugis ng isang braso. Nang lapitan ng lalaki, sinubukang hampasin ang braso gamit ang kanyang daga, ngunit nang sumalubong ito sa anino, bumagal ang kanyang galaw at agad niyang iniurong ang kamay sa takot. MC points 48/100. 50 puntos ng MC ang nagamit na para i-activate ang Shadow Void, at mukhang kung gagamitin niya ang Shadow Control sa mga panlabas na pader, mauubos ang kanyang MC points. Ngunit hindi ito alam ng iba. Pakiramdam nila ay nakulong sila, at kapag lumapit sila sa pader, muling lilito ang mga braso ng anino. Isa sa mga estudyante, level 4 na may mohawk, ay nagsimulang minus dahil sa pakiramdam niyang naiipit siya. Peste na to, sigaw ni Mohawk. Nakita niyo ba yung numero sa relo niya? Siguro peking level 6 lang siya, at kahit level 6 pa siya, hindi ibig sabihin malakas ang kakayahan niya. Dahil sa sinabi ni Mohawk, medyo nagkaroon ng tiwala ang dalawa. Tama ka, at wala rin siyang beast gear. Sabi ng isa. Sa tatlo, may isa na may crossbow sa likod, isa may mga daga sa baywang, at si Mohawk naman ay may chest piece na nagpapalakas sa kanya. Dakpin niyo siya, sigaw ni Mohawk. Kinuha ng may crossbow ang kanyang sandata at sinimulang magpalipad ng sunod-sunod na palaso kay Queen. Shadow equip. Nag-umpisang bumuo ang mga anino sa paligid ng braso at paa ni Queen, at bigla siyang natakpan ng beast gear. Nang unang palaso ay lumapit, itinaas niya ang kamay at itinaboy ito pababa sa lupa. Pero beast arrow iyon. Hindi lang metal. Sabi ng may crossbow. Pad-ayon lang sa pagpapalipad. Sigaw ni Mohawk. Gawin ito ng may crossbow, at sunod-sunod na palaso ang dumating. Sa parehong oras, ang isa pang estudyante ay nagtipon ng maliit na bagyong hangin sa kanyang mga kamay at pinalabas upang tulungan ang mga palaso maging mas mabilis at malakas. Tingnan natin kung kaya mo to. Binuksan ni Queen ang kanyang palad, at sa tamang oras, ginamit ang kakayahan niyang blood spray. 55/60 HP. Isang spray ng dugo ang lumabas sa palad niya at tinaboy ang lahat ng palaso, na nagbasag sa lupa. Ngayon ako naman. Ginamit ni Queen ang windwalk sa kanyang boots para tumaas ang bilis. Kasabay nito, ginamit niya ang unspect skill sa bawat isa. Nalaman niya, ang may crossbow ay kayang i-duplicate ang items, pero kalahating lakas lang ng orihinal ang duplicate. Ang isa ay may kakayahang hangin. Si Mohawk ay level 4 na gumagamit ng lupa. Una, yung nakakainis. Sa bilis ng boots at reflexes, halos imposible siyang tamaan ng may crossbow. Nang makalapit, ginamit niya ang 4 na blood swipes, at wala silang depensa. Tumama sa dibdib ng may crossbow at bumagsak siya. 51/60 HP. Sumunod ang Earth user sa tabi niya. Ginamit ni Queen ang flash step at hammer strike, na tumama sa dibdib at unti-unting nabasag ang chest piece niya. Bumuga ng dugo ang estudyante at bumagsak din. 46/60 HP. Biglang nakaramdam si Queen ng matinding sakit sa likod. Nang lumingon, nakita niya ang wind user na may hawak na maliliit na daga sa daliri. Nako, sabi ng estudyante. Ipinako ang daga kay Queen, tumama sa tiyan niya. 42/60 HP. Hinugot ni Queen ang daga, at unti-unti itong gumaling. Hanggang sa tuluyang nawala, naiwan lang ang butas sa kanyang uniforme. Salot ka, sigaw ng estudyante. Patuloy siyang tinatamaan ng mga daga, ngunit hindi alintana ni Queen. Unti-unti, ang estudyante ay umatras sa takot. Sa huli, ramdam niya ang anino na humahawak sa kanya mula sa likod.
Nang tingnan niya, nakabalot ang anino sa katawan ng estudyante. Sinubukan nitong labanan, ngunit para bang bumagal ang oras para sa kanya. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang nagpadala sa'yo, at bakit mo ako inatake? Tanong ni Queen. Kabanata 124, Pagpapataas ng Charm. Ang gumagamit ng hangin ay natrap sa loob ng pader ng anino, ngunit kakaibang pakiramdam ito. Hindi siya tuluyang hindi makagalaw, sa halip, kapag sinubukan niyang kumilos, napakabagal ng kilos niya, parang natigil siya sa parang malagkit na bagay. Sa kanyang takot, nakalimutan niya ang kanyang kakayahan. Nang maging malinaw na ang kanyang isip, ginamit niya ang kanyang kamay upang maglabas ng wind blade, pinutol ang bahagi ng anino. Mabilis itong naghiwalay ngunit muling bumuo halos agad. Sa sandaling pinutol ng estudyante ang anino gamit ang kanyang kakayahan sa hangin, bumaba ang MC ni Queen. 44/100ths of a megacoulomb. Mukhang habang aktibo ang Shadow Void, hindi niya mababawi ang MC points niya gaya ng unang akala niya, kaya kailangan niyang maging mas maingat kung balak niyang gamitin ang kanyang mga kakayahan sa anino kasabay ng Shadow Void. Ngunit gaya ng nangyari nang gamitin niya ang control sa sariling anino, bawat pag-atake sa anino ay bahagyang nagpapababa ng kanyang MC points. Paulit-ulit na nag-wind slash ang estudyante at unti-unti siyang nakalaya. Sa wakas, nakalaya siya. Nagawa ko na, sigaw niya, ngunit nang tumingala siya, nandoon si Queen mismo. Hinawakan ni Queen ang parehong braso nang gumagamit ng hangin at pinaikot papasok, kaya nakaharap ang mga palad niya sa sariling mukha. Pagkatapos ay sinipa ni Queen ang parehong paa ng gumagamit, na bumagsak ito sa kanyang mga tuhod at muling nahuli ng anino ang kanyang mga binti. Para sa gumagamit ng elemento, ang kakayahan sa kontrol ng elemento ay galing sa kanilang mga kamay at paa. Iba ito para sa apoy at ilang iba pang elemento. Ngunit ito ay totoo para sa mga pangunahing elemento. Ngayon gusto kong sagutin mo ang tanong ko kanina, bakit mo ako sinundan? Pasensya po, sabi ng gumagamit ng hangin habang nanginginig. Idea ni Ben po yun, sabi niya kaya namin kayo level 1s at makuha ang inyong crystals, at idaragdag sa points ng aming team. Napakabahala ng gumagamit ng hangin, hindi lamang niya nakita ang kakaibang kakayahan bago, iniisip pa niya kung tao ba talaga ang nasa harap niya. Parang tao ito na may maraming kakayahan, makontrol ang anino, maglabas ng pulang aura sa kamay, may supernatural na pagpapagaling, at ngayon nararamdaman niya ang sobrang lakas sa braso. Ang Ben po ba, may pinaglilingkuran? Tanong ni Queen. Para po sa militar po kami lahat, pero walang sinabing gagawin kung iyon po ang tinatanong ninyo. Hindi 100% sigurado si Queen kung nagsasabi siya ng totoo, ngunit base sa reaksyon at takot nito, pakiramdam niya ay totoo. Alam mo, kung tataas mo pa ng kaunti ang charm stat mo, magagawa mong makuha ang mga mahihinang isipan para magsabi ng kahit ano, sabi ng system. Biro mo ba? Tanong ni Queen. Hindi. May ilang skills sa system mo na malalock lamang kapag nakakuha ka ng sapat na stat points. Isa rito ay uri ng mind control para sa charm stat. Kapaki-pakinabang ito. Kung mahina ang isipan, maaari mong palitan ang kanilang alaala, mapagsabi sila ng impormasyon, o kung napakataas, maaari mo pa silang pilitin na kitilin ang sarili. Siyempre, para lamang sa top ng vampire classes. Nagsimula ng magmukhang mas maaasahan ang charm stat. Sa una, inisip ni Queen na nakakainis lang ito para makuha ang girls, ngunit hindi yun ang kaso. Alam mo ba kung ilang points ang kailangan para ma-unlock ang skill na ito? Tanong ni Queen. Kailangan ng 10 points para sa influence skill. Ngayon, nakakuha na si Queen ng 20x sa pagkatalo sa level 3 na estudyante at 40x para sa level 4. Dagdag pa ang 2 daily mission, umabot siya sa 140x. Kahit talunin niya ang gumagamit ng hangin, aabot lang siya sa 160x. Hindi pa ito sapat para mag-level up. Sa paggamit ng unspect skill sa dalawa sa paligid, isa ay Blood A type at ang isa ay Blood O. Ang Blood O stat ay
Nagbibigay daan na ilagay ang point kahit saan, at malamang kasama rito ang charm stat. Ngunit kahit ganoon, 8 points pa lamang ang charm niya. Kailangan niya ng 10. Gusto ni Queen i-unlock ang skill dahil hindi niya alam ang gagawin. Nakita ng tatlong gumagamit mula sa parehong school ang kanyang kakayahan, hindi lang sa anino kundi pati na rin ang blood abilities at pagpapagaling. Kung maaari, gusto niyang iwasan ang pagpatay, ngunit sila ang umatake. Biglang may lumitaw mula sa lupa. Ang matulis na bagay ay sumabog na parang bala, at naidodging ni Queen sa huling sandali. Narinig ang mabigat na paghinga. Nang tumingin si Queen sa gumagamit ng hangin, may earth spike na tumagos sa kanyang leeg. Damaloy ang dugo at nahihirapan itong huminga. Nagsimulang bumuo muli ang Earth user at sumigaw, "Mamatay ka, Bast Asterisk Road." Nagpadala si Queen ng blood swipe pagkatapos ng isa. Sinubukan ng Earth user na gumawa ng wall, ngunit napakahina nito. Bumagsak ang wall sa mga atake, at nagpatuloy si Queen. Hanggang lumabas ang mensahe, "A level 4 human has been killed, 80x gained." Kabanata 125, Impluensya. May Vampire System. Kabanata 125, Impluensya. 210-200x. Binabati kita. Umabot ka na sa level 12. 2865 HP. 2 libreng stat points ang naidagdag. 10-400x. Hindi nag-iisip ng maayos si Queen at simpleng umatake dahil sa galit. Ang katotohanan na may muntik na siyang mapatay, ay nag-react lang siya at hindi ito bahagi ng kanyang plano. Pero kagaya noong tiningnan niya ang patay na katawan ni Ian, wala siyang naramdaman habang nakatitig sa katawan ng Earth user na nakahandusay sa sulok. Mula sa likod ng Shadow Void, may narinig siyang daing. "Flex Vey Me." Galing ito sa Wind user na may naitagos pang Earth Spike sa kanyang lalamunan. Ang kulay ng kanyang mukha ay unti-unting naging mapatla. Kung si Queen ay isang healer, baka may magagawa siya, pero wala siyang ganitong kakayahan, hindi pa sa antas na ito. Matapos maobserbahan ang markang sa leeg ng kanyang mga biktima na mabilis gumaling matapos manlamon, nagdesisyon si Queen na gumawa ng ilang tests kay Layla bago pumunta sa planet. Ang natuklasan niya ay tila may kakayahan sa pagpapagaling ang kanyang laway. Kung gagawin niyang sugat ang balat ni Layla para makakuha ng dugo, at ipapahid niya ang kanyang laway, mabilis itong gumagaling. Pero malinaw na hindi nito maliligtas ang sinuman sa ganitong sitwasyon. Lumapit si Queen sa Wind user. "Ang sarili mong kaibigan ang gumawa nito sa'yo. Hindi, ikaw ang gumawa sa sarili mo nang sinubukan mong umatake sa akin. Ibibigay ko na lang ang wakas para matapos ang sakit mo." Gamit ang kanyang blood swipe mula sa itaas at malapitang distansya, malinis niyang naputol ang ulo ng Wind user at hindi na ito mararamdaman ang sakit. Level 3 user killed. Nakatanggap ng 60x, 7400x. Kaya pala mas marami akong X kapag pinatay ko sila. Katulad ng Earth user, nakuha ni Queen ang doble ng puntos matapos patayin ang kanyang kalaban. Malamang na mas marami ang nakuha niya sa level 3 dahil hindi niya pinatay ang kalaban sa knockout, kundi diretsyong pinatay. Kaya 60x ang nakuha niya sa halip na 40. Tumingin sa maruming kalat, sa halip na magsuka o marepel, nagsimula ang kanyang tiyan na umalangaw-ngaw. Ang iyong gutom ay tumitindi. Sa laban, marami na siyang naubos na dugo at tinusok sa ilang parte. Ngayon, mas lalong naramdaman ang amoy ng pawis ng katawan. Ngunit conflicted ang kanyang isip. Wala siyang nadarama sa pagkakita ng patay at ang kalat ng mga katawan ay hindi niya naramdaman. Kahit noong siya ay halfling pa, may konting awa siya, pero ngayon, halos wala na. "Siguro hindi na talaga ako tao." Lumapit sa katawan, inangat ni Queen ang braso ng patay na Wind user at gamit ang dulo ng kanyang clawed gauntlets, gumawa siya ng hiwa sa palso. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang pinakamatamis na lasa sa kanyang bibig at muling naging energy Z ang katawan niya. 65-65 HP. Nak-A na ang dugo ng Type O.
Nagdagdag ng isang libreng stat point. Bago gumawa ng iba pang aksyon, sinuri ni Queen kung pwede bang ilagay ang libreng stat point sa kanyang charm skill at tama nga ang hinala niya, pwede. Pagkatapos ay ginawa niya rin ito sa katawan ng Earth user. Ngayon, hindi na kailangan ng malaking dami ng dugo dahil puno na ang kanyang health at busog na siya. Pinahid lang niya ang daliri sa dugo at nilapag sa dila. Nak-A na ang dugo ng Type O. Dagdag 1 strength stat. Ang huli ay ang crossbow user na may dugo rin ng Type O. Siya ay dumudugo sa dibdib, pero hindi malalim ang sugat. Mukhang nawalan siya ng malay dahil sa impact ng tama kaysa sa sugat. Nak-A na ang dugo ng Type O. Nagdagdag ng isang libreng stat point. Pagkatapos makuha ang lahat, naitaas na niya ang charm points niya sa 10. Charm points, 10. Nabuksan ang bagong skill, influence. Depende sa charm points ng user at mental strength ng kalaban. Kaya nitong impluwensyahan ang tao o nilalang para gawin ang iyong utos. Pwedeng magdulot ng memory loss, pagkuha ng impormasyon, at iba pa. Kailangang may direct eye contact sa target. Tiningnan ng Bao user sa lupa. Naintriga si Queen na tapusin na lang ang buhay nito para sa X, pero baka mawala ang kontrol niya sa sarili. Sa huli, nagdesisyon siyang subukan ang bagong kakayahan, at kung hindi ito gagana, saka na lang niya tatapusin ang buhay nito. Inangat ang kalaban, sinampal ng ilang beses hanggang sa gumising. Pagbukas ng mata, inactivate ni Queen ang bagong skill. Skill influence activated. Skill successful. Lumilitaw ang maliit na pulang bilog sa paligid ng mata ng kalaban at bahagyang nanigas ang katawan nito. Ano ang gagawin ko ngayon? Tanong ni Queen. Sabihin mo lang ang gusto mo, at mangyayari. Kung magtatanong ka, sasagutin niya. Kung gusto mong makalimot siya, makakalimot siya. Pwede ring palitan ang memorya, pero risky ito, at hindi gaanong epektibo kung kukuhain siya para sa interogasyon. Sinunod ni Queen ang utos ng system. Gusto kong makalimot ka sa nangyari ngayon. Hindi mo ako nakita, hindi mo ako nakilala. Nagpunta ka lang para manghuli ng mga hayop, at gusto kong bumalik ka sa pagtulog. Okay na ba yun? Sabi ni Queen. Oo, kung pwede, ilibing mo ang mga katawan sa buhangin. Makakain ito ng mga hayop sa lugar, pero paggising niya, wala siyang kaalaman sa nangyari at iisipin lang niyang hayop ang may kagagawan. Bumalik sa normal ang kulay ng mata ng lalaki at agad natulog muli. Matapos ilibing ang mga katawan sa buhangin, naghanap si Queen ng payong, at natagpuan ito, pero sira na ito. Sa laban, nadurog ito. Dahil kalahati pa lang puno ang MC points niya, kailangang tiisin ang bagal sa ilalim ng araw habang nagre-recover. Sinubukan ni Queen ay cancel ang shadow ability. Unti-unti, lumiit at nawala ang shadow mula sa itaas. Lumipas ang kalahating oras ng laban, kaya may natitirang kalahating oras pa sa shadow void kung gusto niya. Pero kung iiwan niya, hindi babalik ang MC points. Unti-unting nawala ang shadow at bumalik sa ilalim ng kanyang paa. Nahampa ka ng direktang sikat ng araw. Ang iyong stats ay nabawasan ng 70%. Agad na naramdaman ang bagal at pananakit ng ulo. Kapag bumalik ang MC points, gagamitin niya ang Shadow Cloak para makaiwas sa araw at makalabas. Pag-aayos na umalis, napansin niya ang itim na usok sa malayo. Hindi ba yun malapit sa kinaroroonan ni Peter? Gitling gitling gitling. Gusto mo ba ng mas maraming chapters? Bumoto. Rank 1 katumbas 8 kabanata. Rank 2 katumbas 6 na kabanata. Rank 3 katumbas 4 na kabanata. Congrats, Webtoon unlocked. Sumali sa Discord para sa karagdagang info, link sa synopsis. Please subscribe my channel Tinagalog Novela.